Ano nga ba yung mga in na halaman ngayon sa tag-ulan, ano? So, puntahan natin ito. Oh, look, ang ganda ng kulay. No? Ang gaganda ng mga kaledyum ngayon. Talaga ngayon, panahon talaga. Yung mga nakikita natin ngayon, yan yung mga tumutubo, yung mga bulb nila. Kumbaga natulog, tapos biglang gumising. Ano? Hello everyone! This is Sir Misunawa, Mini Dino Park in Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Ikot tayo dito sa ating garden. Tapos, ano nga ba yung mga in na halaman ngayon sa tag-ulan, ano? Kasi, nandito tayo ngayon sa pwesto ng Mini Dino Ornamentals. And ang gagawin natin, tingnan natin yung mga binibentang halaman ngayon, ano? Kung ano yung mga mabibenta. Tara, samahan nyo. And we're back. At ngayon nga po ay nandito tayo, no, sa kakatapos lang na live selling. Kagabi sila nag live selling, nakapagpa-deliver na sila. Pero tingnan natin mga natira nilang halaman dito, no, sa Mini Dino Ornamentals. Ang mga dumating na plants nila ngayon, ayan, oh. Wow, mga caladium, no. Ang gaganda ng mga caladium ngayon. Talaga ngayon, panahon talaga ng mga caladium. Tingnan nyo, ang ganda ng mga caladium nila dito. And yan, meron din ng mga alocasia ngayon. Mga alocasia rin ngayon, panahon nila ngayon, ano, kasi yung mga nakikita natin ngayon, yan yung mga tumutubo, yung mga bulb nila. Kumbaga natulog, tapos biglang gumising, ano, pag tag-ulang ganyan sila. Ayan, meron din dito mga alocasia. Ayan, sira nga lang yung mga dahon niya, pero magaganda. Mga albo, nako. Before, itong album na to hindi ko makakalimutan. Bumili ko ng 70,000 na worth ng album nung kausuhan ng pandemic, ano. At ako isa sa mga talagang naluko or nahaling, no, sa paghahalaman. At lahat ng mga bago sa aking mata, ako inabutan ko talaga yung 70,000. At hindi ako nagpahuli kay Jinky Pacquiao sa pagbili ng ganito. Kaya siguro a week after na mag-post si Jinky Pacquiao nung ganito niya, bumili na rin ako. Kamahala nun kasi nga na-hype, no. O ayan, ngayon patubo-tubo na lang dyan, no. Ano pa ba nandito dito? Ano to? Halicornia. Mga halicornia parang saging. Yan, pamilya niyan, uso rin yan, no. Sa mga mabulaklak, ito rosal, oh. Grabe, laki nitong rosal na to, oh. Oh, ang ganda ng rosal. Actually, mga rosal sa gabi pumabango yung bulaklak niya, no. At magiging mahalimuyak. So ayan, tag-ulan na talaga, no. Umuulan na naman. Ano ba mga, ang gaganda ng mga photos, ano. Isa rin yan sa mga houseplants. Mga philodendrons din, no. Philodendrons din, yan. Iba't ibang klaseng philodendrons. Yan, mga uso-uso rin yan, no. Madalas tayo makakita ng mga philodendrons. And aglonema, pero sila dito. And ayan, no. Bonggabilya, parang natapos na yung era niya, pero unti-unti lang talaga yung ano, yung mga dumarating. Kumbaga, kung nung nakaraang season sila yung mas talagang sikat-sikat at talagang in-in, ngayon sila yung parang paano. Ang mga rubber tree tsaka mga yan, peace lily, ano lang sila, constant lang sila, no. Spider plants, constant snake plants, constant sila na hindi nawawala sa pagkain, ano. Pero ayan, may mga gulay din, uso din ngayon ng gulay, ano, lalo ngayong tag-ulan. Yan, maraming nagtatanim ng gulay. So yan, ikot pa tayo dito. Ayan, anthurium na magnificum. Ayan. And this one, ano bang bulaklak to, yung dilaw? Kuya, ano itong bulaklak na to? Yellow vine. Yellow vine. Yan, yan. Sile sa mga gulay, yan. And mga kalateya, no? Kasi pag maulan talaga, ayun, ang ganda rin ito. Ganda ng isa na to na ano, caladium mo. Marami talaga silang caladium. Kasi ako rin, yung mga caladium ko, ang lalaki na rin at ang lalash o red beret. Ganda. So, yun yung mga ano, sa garden naman natin, yung mga philodendrons, okay na okay yan. Mga tibative, look natin yung tibative natin dito. Ito nyo, oh. Ang ganda rin ang tibative na ito, oh.
Pero meron ako mas magandang tibatib. Tara, puntahan natin. So, tingnan nyo yung tibatib ko dito. Ayan o, ang ganda. Laki na yan. Tapos maa-achieve ko na yung talagang matataas na tibatib. Dati pinangarap ko lang to na mapaganito ko yung structure niya, yung mga ganun. O, ngayon parang na-achieve ko na. O, tingnan nyo yung tibatib ko dito na napakalaki. Laki na ng dahon niya. O, this is dragon's tail variegated. Meron pa akong isa niyan. Puntahan natin doon sa may pinakalabas naman. So, puntahan natin ito. Oh, look! Ang ganda ng kulay! Ito bagong, yan. Buka lang yan. Ayan, ang ganda. Ayan, oh. So, talaga yung mga halaman na ngayon, oh, kita nyo yung mga burn marks. Alam mo, nagngangalit sila sa ganda. Mas kumakapal, no? Yun yung mga nakikita natin. Mga photos, yan. Kabilis nilang dumami ngayon na tag-ulan. So, pansinin nyo, ang gaganda ng mga kalidium natin doon, no? Ito yun, no? Talagang nagsulputan na sila. Dati-dati wala yan, eh. Talagang di mo makita. Ngayon, ayan na. Dami na nila. And, pagdating naman sa mga succulents, okay naman din sila. Kaya lang, pag ganitong panahon, medyo i-safe nyo na po sila. Kung dati, talagang ino-open nyo yan sa araw dahil para kumulay, ano, dahil tag-init. Itong mga panahon na to, they are the one na dapat i-secure dyan, no, sa magandang lalagyanan, unlike ng mga house plants na talagang yan, ulanin arawin pwede, no, pero sila more cautious tayo dapat sa pwesto nila kasi ito hindi pa pwedeng mastakan ng tubig kahit na gaano kaganda yung inyong potting mix. Kung halimbawa namang laging basa yan, maaring makakos yan ng fungus na nagiging sanhi ng pagkatunaw ng mga plants, ano. Kaya okay pa rin naman sila tag-ulan kasi itong mga panahon na to, ito yung mahalumigmig, no. Ayaw ng mga succulents naman yung sobrang init na wala ng hangin na pumapasok kasi ito kailangan kasi merong nagsisirculate na air, no. Pero maganda sa kanila is yung klima na mahalumigmig, malamig. Tapos kapag sumikat yung araw, maganda, dun sila nagkakakulay. Kaya naman okay pa rin sila swak, pero dapat maging aware tayo na hindi sila dapat mabasa at safe sila pagdating ng tag-ulan. So yan po, yung mga succulents okay naman. Unlike naman ng mga ibang succulents na snake plants, ito naman yung time para sila paulanan, ano. Kung sila nalagi do sa pagkagutom, sa pagkauhaw nung nagkaraan tag-init, sila pwede nyo silang ilabas para makatanggap ng yan, rainwater, syempre yan. And malaking tulong yun sa kanila kasi maraming benefits yung pagpapaulan sa halaman, ano, o yung pag didilig ng mga rainwater sa kanila, no, para mas lalong gumanda. So yan lang naman yung mga inahalaman na nakita natin na ngayon, no. At sabi ko nga sa inyo, ang mga halaman ko panapanahon din, ano, may pagkauso din. Maaaring ngayong panahon na to in sila, maaaring sa susunod na panahon hindi na. Pero ang importante po is alagaan natin sila, yung mga pinipurchase natin halaman, yung mga binibili natin, yung mga nahingi natin, yung mga binibigay sa atin, para kung sakasakali na panahon nila, nandyan pa rin sila, no. Kasi minsan pag wala na po yung sa uso'y halaman, ano, pinababayaan na lang natin, ano, at hindi na natin talaga inaaruga. Kaya pagdating sa panahon na nag-in na naman sila o naging sikat na naman sila, wala na tayo, bibili na naman tayo ng panibago, no. Sa ganitong paraan po, mas makakatipid tayo kung lagi nating tatandaan yung kanilang mga pangangailangan, ano, at aarugain natin sila depende sa panahon na meron tayo ngayon. So yan po, thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito, mga ka-MDP. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet yung pigyan itong Usapan Plants and Gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag niyo po kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page, search lang po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Nakikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!